Hi guys! Welcome to my vlog! Ang topic naman po natin ngayon guys ay about sa isang process or step sa pag-apply sa call center at ito ay yung tinatawag nating Berlitz. So ano nga po ba tong Berlitz na exam na ito at kung paano yung gagawin para tayo ay makapasa? Bale guys, ang Berlitz exam ay binibigay sa mga call center para matest yung grammar natin and yung kung paano tayo magsalita or ito natawag na voice test. So, dapat po dito, wala po tayong dead air. Like for example, sa exam na ito, bibigyan kayo ng situation or pwede rin na magbibigay lang sila ng picture and gagawan mo siya ng istorya or i-describe mo yung nakita mong picture. Or kung ano naman, kung binigyan ka ng situation like someone is in the airport and sasalubungin siya ng family, so gawan mo siya ng kwento in English, syempre, para matest nila yung, hindi lang po yung paggawa mo ng sentence ang inaano nila doon, kundi yung pagbigkas mo ng mga words na binibitawan mo, and kung wala kang mga dead air or yung mga like mga ganon or ganon, yung mga ganon po, yung mga ad-leads na ganon. So, dito po, pag binigyan nila yung question or situation, bibigyan kanila ng 1 minute na mag-isip or pwede mong isulat yung nasa isip mo, and then pag binigyan na yung time kung saan i-record na yung voice mo, pwede mo na lamang siyang basahin. So, kung wala ka naman talagang masyadong maisip or kung tingin mo made-dead air ka or masyadong maiksi yung naisip mo, may technique po dito. So, yung iba, ginagawa nila ito. Pero, not sure kung talagang pwede. Pero, pwede naman po siya talaga. Kasi yun din yung mga sinasabi ng mga ibang matagal na sa isang call center. So, yung sa akin po kasi nun, parang nahiya ako sa mga katabi ko or yung sa nagbabantay ng exam. So, nahihiya ako na iba yung sinasabi ko kasi sabi nila pwede mong i-recite na lang yung preamble or anything na in English na kabisado mo. So, pwedeng ganun daw. So, ako naman, kung meron nagro-ronda, yung nagbabantay, nahihiya ako kaya nag-isip talaga ako ng sasabihin ko para para makapasa. So, pero pwede po siya. So, wag na lang kayong makialam sa mga katabi nyo na nag-exam din or sa nagbabantay. Basta, magagawin nyo yung best nyo para makapasa. So, pwede nyo i-recite yung preamble kung yun ang alam nyo. Kung wala talaga kayong maisip. Make sure lang na tama yung mga pagbigkas mo ng mga words. Kasi doon nagpabase yung exam na yon kung makakapasa ka o hindi. So, tinitingnan nila yung the way you pronounce words in English. So, yun po. Bale, mostly, sa mga exam na ganito, nagbibigay lamang sila ng 5 na situation. Nagagawan mo siya ng kwento. So, make sure na ipasa nyo ito. Kasi parang, yung iba kasi, parang huling exam na ito eh. So, kung makapasa kayo dito, so, yun, tanggap na kayo or pwede naman na meron pang final exam, final interview kung hindi pa siya tapos. So, madali lang po siya guys, hindi naman siya as in na mahirap. Yung akala lang natin mahirap kasi magbibigay sila ng situation, tas 1 minute mo lang isipin kung ano yung sasabihin mo. So, pwedeng magsabi ka na lang ng mga yung mga, yun nga, yung preamble. Pwede po yun. Pero, syempre, gawin nyo pa rin po yung best nyo na i-explain kung ano yung situation na sinabi. And, ano pa ba, yun lang naman guys, yung Berlitz. Hindi naman siya ganun kahirap. Pero yung iba sinasabi mahirap. So, depende po. Depende po sa atin talaga. Kasi meron naman na madali para sa isa, mahirap para sa'yo, ganun. Pero, gawin mo na lang po yung best nyo. Paghandaan mo kung talagang gusto mong makapasok sa BPO or gusto mong maging isang call center agent.
And guys, make sure po na huwag tayong mag-overthink. So, huwag natin masyadong i-overthink yung question na binigay. So, simple ang ano lang, sagot is okay na. Ang importante doon yung pagbigkas mo ng mga words and hindi ka made-dead air. So, yun yung dalawang kailangan mong tandaan. Tama yung pagbigkas mo ng mga words. Like, for example, sasabihin mo 4, parang yung 4, 'di ba, instead na 4 dapat F. I-pronounce mo yung P na P and then F na F talaga. So, yun po. And then, yung mga other, ano pa po, yung mga mali na nababanggit natin minsan. So, masyadong matigas yung pagbigkas natin ng words. So, make sure na tama po yung pagbigkas nyo. Yun lang naman. And, huwag made-dead air. So, dead air means yung mapapatigil ka ng ilang segundo bago ka may sasabihin ulit. So, kailangan wala pong dead air. Kaya nga, sabi ko kanina, kung wala na kayong maisip, pwede nyo nang ipasok yung preamble para tuloy-tuloy po yung sagot nyo. So, like for example, may nasulat ka naman, may naisip ka, and then suddenly biglang wala ka nang masabi. So instead na pwede mo naman i-stop na yung recording. Kung kunwari binigyan ka ng 1 minute na pag-record ng sagot mo, kung hindi mo mabuo, pwede mo namang itigil, or kung tingin mo masyadong maiksi, pwede naman ipasok mo na yung preamble para magtuloy-tuloy siya or makompleto. So, pwedeng, kunwari, lumagpas na sa 1 minute, mag-stop naman po yun. Kung hindi na kasya yung sinasabi mo, mag-stop po siya automatically. So, okay lang. Ang importante, wala kang dead air. So, ayun lang naman po yung Berlitz. And kung may mga questions pa kayo about sa Berlitz, so, pwede kayong mag-comment sa comment section and sasagutin po natin yan, or gagawan pa po natin ng ibang videos yung mga gusto nyo pang malaman. So, again, no dead air and tama yung pagbigkas nyo ng mga words. Kasi parang grammar test lang din po ito. Yun nga lang, yung grammar test na yan, or yes, so yung grammar test, in voice recording lang po siya. So, yung tama yung pagbigkas mo ng words, and yung grammar mo na rin siguro, pero ang pinaka-importante doon kasi yung pagbigkas mo talaga, yung tama yung pronunciation mo sa mga words na binibitawan mo, and no dead air. So, yun lang po yung paulit-ulit ko po na sinasabi, kasi yun yung importante. So, yun lamang po. I hope na may natutunan kayo sa aking video, and watch out for my next videos. And thank you for watching.